Nahuli ang spy sa Malacanang. Nagkagulo at biglang pinalitan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Robin Sweet Showbiz, mga katunay. Pakibisita niyo po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow kay Robin Sweet Showbiz. Syempre, ayan yung ire-reaction natin na balita ni Robin Sweet Showbiz ngayon, mga katunay. Syempre, ito ang inyong lingkod na si BT. Robin Sweet Showbiz, pasok! Tahimik na pinalitan ang hepe ng Presidential Security Command. 2 araw lang matapos maglabas si Senator Amy Marcos ng controversial na Facebook post tungkol sa mga umano'y whistleblower mula mismo sa loob ng palasyo. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Senator Amy na may mga empleyado sa palasyo, pulis at sundalo na nagpapadala sa kanya ng ebidensya at sensitibong impormasyon. Sabay pangakong iingatan ko kayo. Kaya naman pala eh. Para pa lang ito, parang yung sinasabi ni Senator Amy, may mga nagpapadala sa akin dyan, ng mga impormasyon dyan galing sa palasyo. Parang kaya kay Leo Marcos, maibalik na naman natin sa damuhong yun. Kahit saan siya lumipat na bahay, nasusundan siya ni Puginius. Gaya ngayon, parang yung bagong lipat na naman si Leo Marcos ng bahay. Nasundan na naman ni Puginius. Halos lahat ng ginagawa ni Leo Marcos namomonitor ni Puginius Parang ganun din kay Senator Amy. Si Senator Amy si Puginius. Ayan, shout out kay Puginius. Ayan, syempre, supportahan natin niya si Puginius. Sa lahat po ng nagpapadala ng impormasyon, larawan at iba pa tungkol sa usapin ng ipinagbabawal na gamot na aking hinarap, tinanggap at gustong solusyonan para sa aking pamilya at ating bayan, ligtas po ang inyong pagkakakilanlan at tatanawin ko itong malaking utang na loob. Sa mga nais pang magbahagi, iingatan ko kayo. At halos kasabay nito, nagbago ang pinuno ng security ng Pangulo. Kinumpirma ng PCO na si Commodore Andrew Valabayon ang bagong acting Presidential Security Command Chief, kapalit ni Major General Peter Borgonio na inilipat agad papuntang Samar bilang... So ibig sabihin talagang nagpalitan na talaga Acting Commander ng Army 8th Infantry Division. Samantalang naglalaro pa rin sa isipan ng mga Pilipino na tila connected ang naging pasabog ni Senator Amy Marcos, na tila ang mga bantay ni BBM ang siyang nagbibigay ng impormasyon kay Senator Amy Marcos, na kamakailan nga ay inamin ni Senator Amy na tila lulong sa ipinagbabawal itong si BBM at ang kanyang asawang si Liza Marcos. Kaya't matapos na naging pasabog na iyon sa rally ng Iglesia ni Cristo, abay biglang pinalitan ng Presidential Security Command ni BBM. Nagkataon lang ba? Samantala'y tila nagngingit. kasi naman si Senator Amy banggit mo naman ang ganun. Talagang magkakaroon ng palitan yan. Kahit although, sige, bigyan natin ng katwiran na wala namang ginagawang masama doon sa loob ng palasyo. Baka mamaya may iba lang na magsalita ng ganito na hindi maganda, magparating ng balita kay Senator Amy na ganito, ganyan. Ayan, binibigyan natin ng katwiran Talagang papalitan talaga yun. Siyempre, di ba? Parang hindi mo alam kung kanino nang gagaling yung mga source na sinasabi ni Senator Amy, gano'n. Di ba, mamaya nandito na sa tabi ko. Parang gano'n, para si Leo Marcos, si FLM, tsaka si Casper. Iniisip na baka si Casper yung nagmamanman. Kasi bawat kilos ni FLM namomonitor di ba? Parang ganon. Talaga magpapalitan. Kaya palitan na rin dapat ni Leo Marcos si Casper. Parang dyan sa palasyo, nagkapalitan na. Halos parang yung nangyayari kay Leo Marcos tsaka sa palasyo, pareho lang Ay, nako. Ngit sa galit ang abogado at Geronimo Law founder na si Russell Stanley Geronimo
matapos mabunyag na kinuha umano ng Department of Budget and Management ang 107 billion pesos mula sa reserba ng Philippine Deposit Insurance Corporation para pondohan ang 2024 unprogrammed funds na ginamit sa mga flood control projects na ngayon iniuugnay sa kaliwat ka ng anomalya. Ayon kay Jeronimo, halos 1/3 ng pondo ng PDIC ang nabawas nang ilipat ang 107 billion pesos sa National Treasury. Dahilan para bumagsak ang deposit insurance coverage mula 8.8% tungo sa 5.5%. Ayon sa kanya, ang 2024 unprogrammed appropriations ay tila bagong mukha lamang ng dating pork barrel. Idinagdag pa niya na mula sa dating humigit kumulang 310 billion pesos noong 2023, bumaba ang pondo ng PDIC sa 203 billion pesos matapos ang cash sweep. Babala niya, sakto na lamang ito para masakop ang insured deposits kung may isa sa pinakamalalaking bangko ang biglang bumagsak, isang sitwasyong maaaring magdulot ng peligro sa buong banking system. Sa pagdinig ng Senate Ribbon Committee, mismong DBM umano ang umamin na ang 107 billion pesos ay ginastos para sa unprogrammed flood control projects, habang ang kalihim ng Napakawalang yata talaga niyang flood control project na yan no? Ako, kung tutuusin mga katunay dapat lang tayo talagang magpasalamat, no? Hindi dahil sa mga testigong lumalabas ngayon at nagsasalita. No, syempre hindi naman testigo yan kung walang kinalaman yung mga yan Dapat talaga tayo magpasalamat, alam mo, kahit papaano, kahit malaking perwisyo ang ginawa sa atin. Dahil dyan sa, kung di lumabas yung bagyo, baha. Kasi hindi natin malalaman yung mga ganyang klaseng anomalya na nangyari. Parang yung kalikasan na yung tadhana na mismo ang naglahad ng ebidensya. 'Di ba? Kaya nga parang hindi nila naitago yan Kasi kung tutuusin, siguro kung hindi nagbaha, halimbawa walang mga high tide, ganito, kung hindi nag-uulan gano, hindi bumabagyo, siguro hindi pa natin to alam hanggang ngayon. Yung mga anomalya na nangyari sa flood control project na yan, siguro hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin. Hanggang ngayon buhay hayahay na pa rin, hayahay pa rin yung mga hindoropot. 'Di ba? Sarap buhay. Wala mismong kalikasan na, mismong tadhana na ang nagbigay ng ebidensya na hindi nila inaayos at hindi inilalaan ang pondo na kinukuha nila dyan sa proyektong ito. Hindi nila nilalagay sa tama. 'Di ba? Doon sila nabisto. Kung hindi pa nagbaha ng mga matitindi, 'di ba? Hindi natin mabibisto itong mga to. Department of Finance ang nagsabing may hanggang 118 billion pesos na maaaring nawaldas sa mga ghost project noong 2023. Isang halaga na halos katumbas kinuha mula sa PDIC. Dahil dito ay nanawagan si Atty. Jeronimo na magpaliwanag ang DBM kung paano eksaktong nagamit ang 107 billion pesos at linawin ng PDIC kung sapat pa ba ang reserbang dapat sanay nagbibigay proteksyon sa pera ng depositors. 5 business groups na rin ang umapila na ibalik ang pondo ng PDIC sa 2026 national budget dahil ang pagtapyas nito ay nagdulot umano ng pangamba sa financial stability at sa tiwala ng publiko sa banking system. Samantala sa naging pangako na naman ni BBM sa 2026 ay hindi na daw babahain ang Cebu. Abay, sawang... Wala lang baha sa 2026. Nangako si Marcos Jr. na mawawala na ang baha sa Cebu sa loob ng 1 taon. Kasabay ng Oplan kontrabaha at pagtatayo ng Sabo Dams para pigilan ang debris at baradong daluyan. Very good! Pero isang tanong lang. Bakit sa Cebu lang? O ipagpalagay natin, syempre dyan, matindi yung nangyaring bahaan. Syempre kung ikaw, gagawa lang din ng ganyan,
Hindi lang sa isang lugar. Siyempre, kasama yung Cebu sa dapat ayusin. 'Di ba? Dapat lahat na din ng lugar. Hindi lang sa isang lugar lang tayo na, nakita natin dito matindi yung baha. Edi diyan natin talaga ilaan. Ipagpalagay natin yung Cebu naging maayos. 'Di ba? Hindi na sila binabaha. Paano naman yung ibang lugar? 'Di ba? Dapat lahat. Lahat ng alam nyo na nilulubog. Lahat ng alam nyo na may posibilidad na mangyari sa kanila ang nangyari sa Cebu. Dapat ganon. Hindi lang sa isang lugar. Dapat kung inaasikaso nyo yung Cebu, dapat pati yung iba. 'Di ba? Para talagang wala nang maraming mabiktima yang baha na yan. At hindi na mabisto ang anomalyang nangyayari. 'Di ba? Ang sawa na ang mga Pilipino Ayan na sa naman tayo sa pangako. Pangako. pangako mo BBM na hindi naman nangyari. Huwag kang mangako, gawin mo na lang. Sige, tignan natin ha. Yang pangako na yan sa isang taon sa 2026, malalaman naman namin yan sa July. Kasi yung July, di ba? Tuwing July, lumulubog sa baha. Tignan nga natin kung talagang totoo yan. Panoorin natin ang buong video. Another pangako na naman. Sus, Diyos ko, basahin natin mga Lods. Ang pangako sa atin ay 1 taon. So the promise to me is when it rains again, there will be no more flooding. Sana pagdating ng panahong yun, wala na tayong makitang pagbaha tulad ng dati dahil malilinis na ang mga baradong daluyan. Huwag ka nang mangako, Mr. President. Huwag na kayong mangako. Gawin nyo na lang. Alam nyo, sa totoo lang, maganda naman yung sinasabi ni BBM na nangangako siya ng ganyan. Pero sa totoo lang, hanggat ang mga nakaikot sa'yo ay mga damuho, hanggat sila ang nakaikot sa'yo, hindi matutupad yung pangarap na yan. Hindi matutupad yung pangako na yan. Kaya kung dapat, bago mo linisin ang lugar na dapat mong linisin mo muna ang iyong bakuran, ang hanay mo. Tanggalin mo lahat ng mga alligators dyan at palitan ng mga malaanghel na may mga pag-iisip na malaanghel. 'Di ba? Hindi yung mga pag-iisip na mga nako. 'Di ba? Di ba, imagine niyo ang daming nasawi, doon sa nangyaring kalamidad sa Cebu. Yes. Tapos ngayon lang kayo puspusang, di ba, ngayon lang kayo puspusang gumalaw na marami nang nasawi. Tsaka pa kayo Kumbaga late comer sila eh. 'Di ba? Yung mga bagay na dapat pwede nilang gawin nung una pa lang, ngayon na lang nila ginagawa. Kasi talagang marami na, kumbaga kino-call out na to eh. Kailangan kilusan natin. Kung hindi pa mag-call out, kung hindi pa makita na ganun karami ang naging biktima, wala. Hindi natin papansinin yan. Kaya nga mismong yung mga baha na yan ang nagpatunay. Yung mismong baha na yung nagko-call out sa kanila na, hoy, ayusin nyo to. 'Di ba? Para hindi kami makadaan. Para hindi kami makapaminsala. O, 'di ba? gagalaw. Tapos ito na naman yung mga deklarasyon muna. After 1 year, wala nang pagbaha. Sos. Nung SONA mo, Mr. President, pinagmalaki mo pa nga, 5,000 na, mag-ilan yun? 5,000. 5,000 plus flood control project na ang nagawa. 5,000 flood control yung nagawa pero walang nagawa. Baka yun na tinutukoy, 5,000 na magiging biktima ng baha. Pinagmayabang mo pa. Pero kalikasan na mismo ang nagsambulat. Di ba? Yung sinasabi natin, tama si Mr. Real Talker. Kalikasan na mismo ang nagsambulat ng dapat nating malaman. Kaya nga sinasabi ko, kung hindi siguro bumagyo, kung hindi bumaha, wala. Buhay hayahay pa rin yung mga buhaya. Ngalingan mo na yung mga flood control project na sinabi mong tapos na, mga ghost project pala. Ay, talaga ba?
Kung ganon, edi wow! Basahin natin mga lods. Look, DPWH Secretary Vince Dizon appears before the Office of the Ombudsman with ICI Chairman Andres Reyes and ICI Commissioner Rogelio Singson to recommend plunder, graft, and direct bribery charges against former House Speaker Martin Romualdez Aba! and former Acubico Representative Zaldico. Aba, totoo ba yan? Totoo ba yung nadidinig namin? Mukhang binigatan yung kaso ni Tambi. Mukhang hindi na negligence. Aba, eto ba yung sinasabi natin na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyon, totoo lamang? San Miguel Beer? Ayan na ba yan? Nako ha, totoo ba yan? Baka naman mamaya salita lang yan. Ba, hindi na negligence. Aba, nag-upgrade na. Kasi nga yung negligence, ang daming pumuna eh. Regarding their alleged involvement in anomalous flood control projects. Parang kulang to. Kulang. Sino kulang? Ba't wala dyan ang presidente? Ay, nako. Sige, let's see kung talagang mabibigyan nyo ng hustisya ang mga Pilipino. Very good! Sinalin nyo na si Martin Romualdez, gabi. Kaya siguro ginandahan yung kulungan. No, parang condominium. Paano yung mga ipapasok nila dun sa Hoyo? Mga sosyal. Alam mo yun, sa totoo lang, yung mga pinasok nyo ngayon sa Hoyo, dun sa condominium yung Hoyo, palabasin nyo na yon para mga wala namang kilalaman yung mga yun. Di ba? Ang ipalit nyo, yan, yung mga nababanggit nyo, mga big time na yan, na talagang mapapag-isipan mo na, talagang yan talaga, yung mga siguro, yung mga talagang. Pero yung mga pinasok nyo ngayon doon, ano ba yan? Di ba? Imbis na isipin ng mga tao na, yan pala yung mga nangurakot ng bilyon-bilyon. Sa mga pagbumuka pa lang doon, iisipin mo eh. Yan ba yung mga nangurakot ng bilyon-bilyon? Para mga tag-100 lang yan, masaya na yan. Di ba? Oh. Kung hindi pa kayo pinutakti ng mga tao, hindi nyo yan isasali. Ngayon, nahalatang-halata Oo. na at bulgaran na ang nangyayari. Kasi hindi naman kikilo si Saldico talaga kung talagang walang eh. Di ba? No? At napapatunayan ni Zaldico na yung kanyang mga allegations somehow ay totoo. Even Senator Lacson, agree siya doon sa sinabi ni Zaldico na may 100 billion insertions talaga. Yun ang maganda-ganda kay Senator Lacson. Doon siya umagri kahit papaano. Apektado ba sa mga sinabi ni Senator Ivy Marcos sa kanya mga naging pasabog patungkol sa paggamit ni BBM ng pinagbabawal na gamot ang pagpapalit biglaan ng kanyang Presidential Security Command? Guilty yarn? Ano ang inyong opinyon? Ayon, natatay natin ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natin ngayon din natin ang video na yan at ang boses na yan na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Mr. Real Talker. Ayon, yung Tisoy Chinito Tisoy. Ayan, nagbago din ang pangalan si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.